Naranasan mo na ba yung kahit ang sakit, kahit ang hirap, yung kahit pagod na pagod ka na, kailangan mong ngumiti para sa mga taong nasa paligid mo. Yung kailangan mong magpanggap na masaya kahit hindi naman talaga. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Grabe naman tong si Piero. Bakit kailangang walang suot? Ay nako, bahala siya. Kapag nagalit si Temtem, magugulat talaga siya. Sa mga sandaling to, habang hinihilot ako ni Piero, nakikiliti pa din talaga ako. Ngayon lang kasi may humawak na iba sa katawan ko eh. Mula sa noo, pababa sa leeg, sa katawan ko, sa tiyan, hanggang sa umabot na yung mga kamay ni Piero sa may bandang malapit sa pagitan ng mga hita ko. Akala ko nga pati si Temtem madadaanan ng kamay ni Piero. Pero nilampasan niya at ayun, dumiretso na siya pababa sa hita at binti ko. Hanggang natapos siya sa paa. Oh, ayan, tapos na. Wika ni Piero na nilagyan ng takip nasa pagitan ng mga hita ko. Tapos na agad, Piero. Parang gusto ko ulit. Ang sarap eh. Ethan, may bayad na sa susunod. Ganun ba? Magkano ba, Piero? Di ko pa alam kung magkano, Ethan. Pero malaki yung sayo. Malaki ba? Ganun talaga, gifted ako eh. Ikaw ba, Piero? Gagi. Anong sinasabi mong gifted? Hindi mo ako naintindihan, Ethan. Ang ibig kong sabihin, malaki ang sisingilin ko sa'yo. Kasi ang likot mo. Nakakapagod ka masyado. Sorry. Kala ko kasi tungkol dito sa alaga ko yung malaki. Wika ko kay Piero. Ethan, ang dumi ng isip mo. Pero tama ka. Malaki yung sayo. Pero teka nga, matulog na tayo. Saglit, papatayin ko lang yung ilaw. Wika ni Piero. Kaya naman, pinatay na ni Piero ang ilaw. At nang magdilim na sa buong paligid, tuluyan ko na ding pinikit ang mga mata ko. Ang sarap kasi matulog. Ang ginhawa sa pakiramdam. Di na nga ako nakapagbihis. Nakatulog na akong ganito. Walang kahit anong suot. Kaya lang, habang natutulog ako, nagising ako bigla. Kasi naman si Piero. Ewan ko ba kung tulog siya. Kasi naman biglang may humawak sa titi ko. Kaya nagising ako. Pero mukhang tulog si Piero. Kaya hinayaan ko na lang. Bumalik na din ako sa pagtulog. At nang magising ako, wala na si Piero sa tabi ko. Agad akong bumangon at nag-short. Hubo pa din kasi ako. Tapos eto, hinanap ko agad si Piero. Baka kasi iniwan na naman ako. Kaya lang, wala si Piero sa loob ng bahay. At nang lumabas ako, wala din siya. Hindi ko makita. Nasaan na ba si Piero? Iniwan na naman ba niya ako? Hindi
Hindi ko na naman kasi siya matagpuan na. Tila ba parang eksena sa nakaraan. Pero mas nakakatakot ang kasalukuyan. Dahil kung mawawala na naman siya, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Pero teka, bakit ko ba nasasabi ito sa sarili ko? Ano ba si Piero sa buhay ko? Oy, Ethan, gising ka na? Mula sa tinig na narinig ko, nakita ko si Piero na nasa labas. May dalang lagaring bakal. Tapos, lumapit siya sa gate. Saan ka galing, Piero? Akala ko, iniwan mo na naman ako. Ethan, bakit naman kita iiwanan? Tsaka nanghiram lang ako ng lagaring bakal sa kapitbahay. Lalagarin ko lang tong kandado para mapalitan na natin. Tsaka Ethan, kagabi, napakaingay mo. Piero, nakikiliti kasi ako kagabi. Di ko mapigilan na mag-ingay. Oo nga napakalakas ng kiliti mo, Ethan. Tsaka, naririnig ka pa ng kapitbahay. Kala tuloy nila may tinotorture kagabi. Next time ha, lalagyan ko na ng tape yung bibig mo. Grabe ka naman, Piero. Yun ang torture. Pero ako na nga dyan. Kaya ko na yan. Ethan, ako na lang. Kaya ko na to. O ayan, putol na. Wika ni Piero na eto. Binuksan na ang gate. At bago siya pumasok, isinauli na muna niya yung lagaring bakal. Hinintay ko si Piero. At pagbalik niya, eto, sabay na kami pumasok sa loob ng bahay. Diretso na nga kami sa kusina. At aba, may pagkain na pala. Pinaupo na ako ni Piero kasi pagtitimpla daw niya ako ng kape. Piero, huwag mo na akong pagsilbihan. Kaya ko naman eh. Ethan, huwag kang mag-alala. Masaya ako na pinagsisilbihan ka. At saka, para makabawi ako sa'yo. Piero, alam mo, okay lang ako. Di mo na kailangan gawin yan at saka, di na ako galit. Bati na tayo. Talaga ba, Ethan? Seryoso ba yan? Baka mamaya, nagbibiro ka lang. At dahil di naniniwala si Piero, nilapitan ko siya. Tapos eto, niyakap ko ng matagal. Ethan, naniniwala na ako. Sige na, tama na yung yakap. Di tayo makakakain yan. Wika naman ni Piero. Kaya eto, bumalik na ako sa upuan ko. At eto na si Piero. Inilagay na niya ang kape ko sa lamesa. At yung kanya gatas. May naalala tuloy ako sa nakaraan. Naalala ko yung pagdede niya sa bote. At saka, may isa pa akong naalala. Yung kagabi, gusto ko tuloy malaman kung tulog ba siya o gising nung nakahawak siya sa titi ko. Piero, kagabi pala, nakahawak ka sa titi ko. Gising ka ba nun? Ha? Ewan ko, Ethan. Hindi ko alam. Baka tulog ako. Tsaka, bakit po hahawakan yan? Ganun ba, Piero? Baka tulog ka nga nun. Wika ako. Kaya ito, diretso lang kami sa pagkain na taba si Piero. Masyado akong inaasikaso. Hindi ako sanay ng ganito. Kulang na lang talaga eh. Subuan niya ako.
Pero mukha namang masaya si Piero sa ginagawa niya. May naisip tuloy akong gawin. Siguradong magiging masaya si Piero. What if ibalik ko ang nakaraan? Gagawin kaya ni Piero?